TV. Marshall Ortega. Kabanata 186 na World-Class Management Team. Sa kabilang dulo ng telepono, halatang abala si Vera. Alice, nakatali ako ngayon. Kung urgent, tatawagan ulit kita, okay? O you're welcome to come by my office, and we can talk it in person. Natigilan si Alice. Noong nakaraan, laging available si Vera sa isang sandali, anuman ang oras iiwan niya ang lahat para magkaroon ng oras. Normally, tulog pa rin siya sa ganitong oras. Pero ngayon, hindi lang siya nasa opisina kundi sobrang busy din. Totoo kaya ito? Nakikinig sa tono ni Vera at sa background ingay sa kabilang dulo, mukhang abala siya. Ang pagbabago sa ugali na ito ay mahirap tanggapin ni Alice, at direktang tumugon siya, ay, okay. Hindi naman ganoon ka-urgent. Medyo abala rin ako. Mabilis na sagot ni Vera, sige. Kung wala namang urgent, mamaya na lang tayo mag-usap. Habang binababa niya ang tawag, biglang naramdaman ni Alice ang hindi inaasahang pakiramdam ng pagkawala. Si Vera ay abala, habang dito ay wala siyang magawa. Isang alon ng pagkabalisa ang bumalot sa kanya. Totoo kaya ang balita tungkol kay Vera? Kung hindi, bakit siya magiging abala? Pagkatapos ng maraming deliberasyon, hindi nakatiis si Alice at nagmaneho papunta sa gusali ng Silva Group. Ang tanawing sumalubong sa kanya sa harap ng Silva Group Plaza ay hindi siya nakaimik. Matagal na ang nakalipas mula noong huling pagbisita niya, at ang makulay na eksena ay nagtanong sa kanya kung pupunta ba siya sa tamang lugar. Puno ito ng mga tao at mga mamahaling sasakyan. Bilang karagdagan sa mga mamamahayag mula sa iba't ibang media at mga negosyante na naghahanap ng mga pakikipagtulungan, mayroon ding maraming mga batang elit na dumating upang mag-apply para sa mga trabaho. Tumayo si Alice sa harap ng gusali at nakita ang mga salitang, Silva Group, sa gusali, na tinitiyak niyang wala siya sa maling lugar. Habang kinukuha niya ang bagong pagbabagong eksena sa labas ng lobby, isang hindi komportable na pakiramdam ang napukaw sa kanyang kalooban. Dahil kinuha ni Vera ang Silva Group, ang kumpanya ay sumailalim sa isang dramatikong pagbabago. Nananaginip ba ako? Pagpasok niya sa lobby, ang receptionist, nang malaman ang layunin ng pagbisita ni Alice, magalang na inihatid siya sa front desk para sa pagpaparehistro. May ilang tao sa malapit na nagbubulungan, na nakakuha ng atensyon niya. Nakasentro ang kanilang pag-uusap sa mga pagbabago sa mga pangunahing shareholder ng Silva Group at sa muling pag-aayos ng Board of Directors. Isang piraso ng impormasyon ang nag-iwan kay Alice na nabigla. Sa gitna ng kanilang daldalan, narinig ni Alice na ang makapangyarihang tao sa likod ng Silva Group ay walang iba kundi si Ryger mula sa Abyssal Dominion. Bakas sa mga mata niya ang pag-aalipusta. Makatuwiran kung bakit nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa Silva Group mula nang mamuno si Vera. Lumalabas na nakipag-alyansa sila kay Ryger mula sa Abyssal Dominion para sa kanyang impluwensya. Ang hindi niya alam, gayunpaman, ay ang lahat ng kanyang nasasaksihan ay resulta ng pagkakasangkot ni Marshall. Mula nang kunin ang Silva Group, naging hindi pamilyar si Vera sa pamamahala at operasyon nito. Nauna nang nakipag-coordinate si Marshall kay Leonardo para dalhin ang top-tier management team ng Dickers mula sa Oriente para tulungan ang Silva Group. Ang pangkat na ito ay dinala upang tulungan si Vera sa pagtatatag ng isang komprehensibong panloob at panlabas na sistema ng pamamahala. Ang kanilang kahusayan ay kahanga-hanga. Dumating sila sa Silva Group kagabi at agad na nagsimulang gumawa ng mga panloob at panlabas na pagsasaayos. Sa loob ng 5 oras, ang istruktura ng pamamahala ng Silva Group ay ganap na naayos mula sa loob palabas. Ang mga posisyon na hindi pa napupunan ay pansamantalang may tauhan ng mga elit ng pamamahala mula sa Dickers. Kapag nakumpleto na ng Silva Group ang komprehensibong proseso ng pagkuha nito, ibibigay ang mga tungkuling ito. Bilang resulta, nang ipagpatuloy ang trabaho ngayong umaga, ang bawat aspeto ng organisasyon ay nakaranas ng tuloy-tuloy na paglipat. Ang bawat departamento ay patuloy na gumana ng mahusay sa panahon ng mga pagsasaayos. Pagkatapos kumpletuhin ang pagpaparehistro sa front desk,
sumakay si Alice ng elevator sa ika-28 palapag, kung saan matatagpuan ang mga executive office. Paglabas niya ay nakasalubong niya si Eric. Natigilan siya. Ms. Miller, what brings you here today? Hinahanap mo ba si Ms. Silva? Alam na hinahabol ni Eric si Vera, at ngayon ay nasa building ng mga Silva. Posible kaya na ang mga Hamilton ay nakikilahok din upang suportahan ang pagkuha ni Vera sa Silva Group. Sa suporta ng Abyssal Dominion at Universal Group, ang Silva Group, sa ilalim ng pamumuno ni Vera, ay angat sa bagong taas. Nagulat si Alice na nagawa ni Vera ang mga makabuluhang pagbabago sa loob lamang ng ilang araw nang walang salita. Hindi niya maiwasang makaramdam ng gulat. Sa kanyang maraming mga talakayan kay Liam, ang mga Hamilton ay hindi nagpakita ng pagpayag na mag-alok sa kanya ng anumang tulong. Kahit sa paulit-ulit na pakiusap ni Zachary, tumanggi si Liam na tumulong. Para sa isang tulad ni Ryger, na nasa malilim na negosyo, nadama ni Alice na ito ay isang ganap na naiibang mundo. Anong mga taktika ang ginamit ni Vera para makuha ang suporta ng dalawang makapangyarihang puwersang ito sa Harmon Field? Natagpuan ni Alice ang kanyang sarili na nalilito. Habang tumitingin siya sa paligid, hindi niya maalis ang selos. Para sa kanya, si Vera ay isa lamang spoiled na rich kid na walang anumang tunay na mithiin o ambisyon. Gayunpaman, nang wala sa oras, nakuha niya ang kontrol sa Silva Group. At, mabilis niyang pinalakas ang mga kakayahan ng Silva Group sa isang ganap na bagong antas. Sa yugtong ito, malinaw na nalampasan nito ang Millers ng makabuluhang margin. Dahil dito ay hindi mapakali si Alice. Nang mapansin si Alice na malalim ang iniisip, mabilis na sinabi ni Eric, Ms. Miller, ipapa-escort kita ng assistant ko sa opisina ni Ms. Silva. Bumalik si Alice sa realidad at nagulat siya sa magalang na ugali ni Eric. Nagbago na rin si Eric. Ang dating walang ingat na playboy na ito ngayon ay kumilos na bilang isang maginoo. Natatawang sabi ni Alice, Mr. Eric, hindi ba pwedeng ikaw na lang ang maghatid sa akin doon? Seryosong umiling si Eric. That's not a area I can enter. Mr. Ortega has made it clear na kapag tumapak ako doon, mababali niya ang mga paa ko. Tumigil sandali si Alice bago humagalpak ng tawa. Sinong Mr. Ortega ang kayang takutin ka ng ganito? Sa tingin ba niya talaga kaya kanyang boss? Agad na napawi ang ngiti ni Eric. Ms. Miller, hindi ito biro. Si Mr. Marshall Ortega ang tinutukoy ko. Let's drop this subject. I know there's a misunderstanding between you and Mr. Ortega. Marshall. Napagtanto ni Alice na si Eric ay hindi nagbibiro o hindi tapat. Seryoso siya. Hindi kaya totoong takot si Eric kay Marshall. Sa sandaling iyon, lumapit ang sekretarya ng executive office na si Emily Woods. Hello, Ms. Miller. Please follow me. Hinihintay ka ni Ms. Silva sa office niya. Ms. Silva. Medyo hindi komportable si Alice sa formalidad ni Emily kay Vera. Sinong Ms. Silva? Casual na tanong ni Alice. Mukhang nagulat si Emily. Ms. Miller, I'm talking about the newly appointed CEO, Ms. Vera Silva. Noon lamang lubos na naunawaan ni Alice ang sitwasyon. Si Vera talaga ang CEO ng Silva Group. Sa mga asset na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at mga proyekto sa pamumuhunan na lumalapit sa 10 bilyon, ang kanyang netong halaga ay higit na nalampasan ang kay Alice. Kasunod ni Emily, dumating si Alice sa pasukan sa opisina ng CEO ni Vera. Habang tinatangkilik niya ang marangyang palamuti sa loob, isang kirot ng pait ang bumalot sa kanyang loob. Ang walang malasakit na Vera noon ay naging isang makapangyarihan at nakamamanghang CEO. Nang makita si Vera na nakaupo sa marangyang desk ng amo, abala sa pagsagot sa telepono, biglang nakaramdam ng hiya si Alice. Sa harap ni Vera ay nakaupo ang ilang hindi pamilyar na mga mukha, lahat ay mukhang nasa 30 taong gulang. Ang ilan sa kanila ay may mga banyagang katangian. Natigilan si Alice. Sino ang mga taong ito sa opisina ni Vera? Saglit siyang nagtagal sa pintuan, nagmamasid bago nagpasya kung papasok. Nang makitang nag-aalinlangan si Alice, sinenyasan ni Emily, Ms. Miller, hindi ka ba papasok?
Saglit na nag-alinlangan si Alice bago nagtanong, Emily, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang mga taong iyon sa opisina ni Vera? Ngumiti si Emily at sumagot, Ms. Miller, ito ang mga management elites na partikular na dinala ni Mr. Ortega para kay Ms. Silva. They're part of the top-tier management team in the world at kara-rating lang sa Silva Group kagabi. Kasalukuyan silang on-site upang gabayan si Ms. Silva sa pagsasaayos ng istruktura ng pamamahala ng kumpanya. Napansin mo siguro na ang buong Silva Group ay abala sa aktibidad habang papasok ka sa gusali, komento ni Emily. Talaga bang world-class management team ito? Tanong ni Alice na halatang nagtataka. Tumango si Emily, nakangiti. Oo, bahagi sila ng management team sa ilalim ng Dickers sa Kurg. Ang mga Dicker. Hindi makapaniwala si Alice. Anong uri ng nilalang ang mga Dicker? Para sa kanya, tila sila ay isang malayo, halos gawa-gawa lamang. Hindi makapaniwala si Alice na nasa opisina ni Vera ang mga management elite mula sa isang prestihiyosong organisasyon, na nagbibigay sa kanya ng direktang patnubay. Magkano ba ang inaalok ni Vera sa kanila? Sa pagkakaalam ko, kahit 1 bilyon ang annual salary, hindi pwedeng kumuha ng world-class management team na ganito. Bahagyang tumawa si Emily. Ms. Miller, hindi ako sigurado dyan. Ngunit sa pagkakaalam ko, ang management team na ito mula sa Dickers ay talagang nagboboluntaryo ng kanilang mga serbisyo sa Silva Group. Hindi lang sila magbibigay ng on-site na gabay para kay Ms. Silva. Magsasagawa rin sila ng pagsasanay at suporta sa pamamahala para sa mga nauugnay na executive, paliwanag ni Emily. Nagboluntaryo sa kanilang mga serbisyo. Nahirapan si Alice na paniwalaan na maaaring mangyari ang ganoong bagay. Nag-e-exaggerate lang ba si Emily? Hindi lang Silva Group ang kulang sa mga mapagkukunan para sa naturang kaayusan. Kahit na ang mga prestihiyosong pangalan tulad ng Dons, Hamiltons, o Daphne's Violet Crest International ay hindi magkakaroon ng kakayahang magdala ng world-class na management team para pagsilbihan sila. Ang ideya na nag-aalok sila ng kanilang mga serbisyo sa Silva Group ng libre ay walang katotohanan. Kahit na may taunang sweldo sa 10-10 bilyon, hindi sila susuko sa pagtulong sa isang kumpanya tulad ng Silva Group sa Harmon Field. Ang ganitong paraan ng pagmamayabang ay masyadong mababang antas at masyadong hanggal. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan kapag sinabi mo ito sa iba? Sino ang inimbitahan ni Vera? Ito ba ay isang palabas o isang dula sa entablado? Sinulyapan ni Alice ang mga hindi pamilyar na mukha sa opisina, at ngumisi. Ang mga taong ito ay dapat na sadyang dinala ni Vera para ipakita. Ang tanggang prankster na ito ay dalubhasa sa mga ganitong uri ng kalokohan. Narinig niya siguro na darating ako at itinala ito para sa akin. Vera, anong ginagawa mo? Tawag ni Alice habang papasok sa opisina. Sinabi mong abala ka noong tumawag ako, ngunit pagkatapos ay nakarating ako dito at nalaman kong ginawa mo ang buong eksenang ito. Sinusubukan mo bang paglaruan ako ng panibagong kalokohan at lagyan ng kaunting eksena? Ang mga miyembro ng management team ng Dickers, na nakaupo sa tapat ni Vera, ay sabay-sabay na lumingon kay Alice. Kalmado at walang pakialam ang mga ekspresyon nila, na para bang may tinitingnan silang id**o. Naramdaman ni Alice ang lamig na damaloy sa kanyang gulugod. Kabanata 187 Nag-propose na sa akin si Mr. Gill. Si Vera ang nasa telepono. Nang makita ang sitwasyon, mabilis siyang nagbigay ng paumanhin sa management team ng Dickers, na sinenyasan si Alice na maupo. Quit the act already. You're making it look so real. Matapos ang isang maikling sandali ng pagkataranta, si Alice ay ngumisi ng mapanukso, sumulyap ng masama sa ilan sa mga executive ng Dickers, at inagaw ang telepono mula mismo sa kamay ni Vera. Walang ekspresyong sinabi ng isang babaeng nakaupo sa malapit, Ms. Silva, dapat mong sabihin sa iyong sekretarya na talagang pigilan ang mga basurang tao na gustong makagambala sa iyong trabaho na pumasok sa iyong workspace. Ito ay seryosong makakahadlang sa iyong kahusayan sa trabaho. Ano ang sinabi mo? Bumaling muli si Alice sa babae, naiirita. Tinawag mo ba akong basura? Close friends kami ni Vera. I came here to chat with her.
Paano ko naaabala ang trabaho niya? Mabilis siyang hinayla ni Vera. Alice, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat mamaya. Pagkatapos, lumingon sa babae, humingi siya ng paumanhin, Ms. Harlow, I'm so sorry. Ngayon pa lang ako nagsimula sa ganitong posisyon, napakaraming tao ang hindi lubos na nakakaalam sa mga responsibilidad ko ngayon. Hindi pa ako kasali sa management ng grupo noon, kaya hindi pa sila sanay na ganito ako sa role. Saglit na nag-alinlangan si Anna Harlow, pagkatapos ay bahagyang tumango. Baka may urgent ang kaibigan ko. Papuntahin ko agad si Sarah, sabi ni Vera sabay kibot balikat kay Anna. Nang dumating si Sarah, dinala niya si Alice sa isang maliit na lounge sa tabi. Alice, hindi mo ba sinabi sa telepono na hindi ito urgent? Kung hindi, hindi ko na pinapasok si Anna at ang iba pa, sabi ni Vera. Pinag-aralan ng mabuti ni Alice si Vera. Nagbago ang buong itsura at kilos niya. Ang dating mahaba, kulot na buhok ay tuwid na, at ipinaraise sa isang profesional na suit, siya ay tila mas may kantab at binubuo. Naramdaman ni Alice ang sarili na nakatingin sa isang estranghero ng kaharap niya si Vera. Ang dating mapayapa, maaliwalas na babae ay tila wala na. Vera, what on earth happened? How did you end up taking over Silva Group? Where are your father and Quincy? Ipinilig ni Alice ang kanyang ulo, isang kislap ng panunuya sa kanyang mga mata. I don't like this new version of you. I preferred the old Vera. Huminto si Vera, pinamamahalaan ang isang mapait na ngiti. Ayoko rin maging ganito. Nami-miss ko rin yung mga carefree days, na simple lang ang buhay, light as a breeze. Pero minsan, gustong tumayo ng puno, pero hindi tumitigil ang hangin. May mga taong ayaw lang akong magkaroon ng kapayapaan. Ang Silva Group ay pamana ng aking ina. Hindi ako pwedeng maupo na lang at panoorin itong kunin ng ilang hayop. Palalakihin ko ito sa kung ano ang palaging pinapangarap ng aking ina na magiging ako. Tiningnan ni Alice ang hindi natitinag na determinasyon sa mga mata ni Vera, at alam niya na ang Vera na nakatayo sa kanyang harapan ay tunay na nagbago. Gayunpaman, sa isang maliit na stake lamang na higit sa 20% lamang ng Silva Group paano siya makakaasa na hamanin ang pundasyon na itinatag ni na Harvey at Quincy sa mga nakaraang taon. Vera, hindi ka lang nag-aartista para sa akin, di ba? Nahirapan pa ring paniwalaan ni Alice na totoo ang lahat at matigas ang ulo. Alam kong mabuti ang sitwasyon ng pamilya mo. Paano kaya posibleng ibigay sa iyo ni Quincy at ng iba pa ang kanilang kapangyarihan? Malamig na ngumiti si Vera. Ganyan din ang iniisip ko noon. Naniniwala ako na hindi ko na mababawi ang yaman na binuo ng aking ina mula sa walang pusong mga mandaragit na iyon. But then I met Marshall, and he changed everything for me. Para siyang kaloob ng Diyos. Tiningnan ni Alice ang kislap ng luha sa mga mata ni Vera, hindi makapaniwala. Marshall, hindi mo naman pwedeng pag-usapan ang alamat di ba? Binago niya ang lahat para sa iyo. Haha. Hindi pinansin ni Vera ang mga pagdududa ni Alice at nagpatuloy, kung wala siya, hinding-hindi ko makakamit ang mga bagay na minsan kong pinangarap na hindi ko pinangarap. Kung wala si Marshall, may iwan na lang akong nanunood sa mga sa asterisk Andrel na nanloko at nanakit sa aking ina na patuloy na tinatamasa ang yaman na kanyang nilikha. Kung hindi dahil sa tulong ni Marshall, ang aking yumaong ina, ang aking kapatid, at ako ay kailangang dalhin ang aming walang katapusang mga hinaing sa libingan. Ang tila imposible sa akin, ginawang posible ni Marshall ng madali. Nang makitang sobrang emosyonal si Vera, nagulat si Alice. Vera, anong nangyayari? Nananaginip ka ba? Kung biro lang to, nagiging karakter ka na talaga. Lumingon si Vera kay Alice at umiling. Alice, totoo lahat ng sinasabi ko. Walang biro dito. You may never believe it, but it's the reality. Tumawa ng mapanukso si Alice ngunit nanatiling tahimik. Tumingin si Vera sa bintana, huminga ng malalim. Ang dahilan kung bakit ko nabawi ang control sa Silva Group ay lahat salamat kay Marshall. Tinulungan niya akong tanggalin ang dalawang sa asterisk Andrel na iyon, sina Harvey at Quincy.
Pagkatapos na kunin ang Silva Group, naramdaman kong wala akong ideya kung paano patakbuhin ang isang kumpanya. To my surprise, inihanda na ni Marshall ang lahat para sa akin. Nagdala siya ng top-tier management team, ang elite mula sa Dickers. Tulad ng nakita mo, ang mga taong nakaupo sa harap ko ay bahagi ng pangkat na iyon. Hindi lang yan, inabot din sa akin ni Marshall ang 3 investment projects mula sa Eastvale Ecological ng The Dawn Group. Tulad ng nakikita mo, ang aming reception area at business department ay puno ng mga merchant na naghihintay na makipagtulungan sa Silva Group. Lahat salamat kay Marshall. Naiintindihan ko na para sa mga ordinaryong tao, ang pagbuo ng Silva Group sa isang multi-bilyon o kahit trilyong dolyar na kumpanya ay maaaring tumagal ng habang buhay, ngunit para kay Marshall, ito ay isang bagay lamang ng ilang mga salita. Hahaha. Napahagalpak ng tawa si Alice sa hindi natitinag na ekspresyon ni Vera. Vera, tuwing nakikita mo ako, pinalalaki mo si Marshall at palaging sinasabi sa akin kung gaano siya kahanga-hanga. Hindi ko alam kung ano ang sinusubukan mong makamit sa ganyan. Gusto mo ba talagang magpakasal ako sa isang hamak na tao? Huwag mong isipin na wala akong kamalay-malay. Ang tunay na tumutulong sa iyo na makamit ang lahat ng ito ay sina Mr. Riger at Liam. Saglit na nag-alinlangan si Vera bago umiling ng walang magawa. Sige, magpanggap na lang tayo na parang wala akong sinabi. Sa isip niya, itinuring niya si Riger na walang iba kundi isang tapat na asong bantay na naghihintay ng utos mula kay Marshall, at si Liam ay hindi gaanong mahalaga. Napabuntong hininga si Alice. Vera, lahat ba ng sinabi mo ngayon ay kung ano lang ang sinabi ni Marshall sa iyo? Hindi mo ba ako kayang tapatan? Total close friends naman tayo. Bakit mo ako tinutulungang lokohin si Marshall? Vera, let me be clear. Tapos na kami ni Marshall. Please stop mentioning him in front of me, okay? Ako, Alice, gusto kong maging isang babae tulad ni Daphne. Bakit ako magkaka-interes sa isang con artist tulad ni Marshall? Alice, you leave me speechless. Ang mga kakayahan ni Marshall ay lampas sa naiisip mo. Napabuntong hininga si Vera. Sagot ni Alice, kung talagang mayroon siyang mga kakayahan, bakit kumakapit pa rin siya sa isang dekada na niyang kontrata para makipag-ugnayan sa akin? Hindi ba't sinusubukan lang niyang gamitin ang mga manipis na koneksyon mula sa henerasyon ng aking lolo upang ailakip ang kanyang sarili sa mga Miller? Ang isang tulad niya, na walang matibay na pundasyon, ay hindi kailanman makakatulong sa iyo. Ito ay walang katotohanan. Vera, baka mahulog ang iba sa paghanga mo sa kanya, pero katawa-tawa lang ang pagyayabang kay Marshall sa harap ko. Bakit ako magtitiwala sa lalaking umaasa sa babae? Wala namang makakamit si Marshall. Vera, please don't mention that disgusting man in front of me. By the way, I wanted to let you know that Mr. Gill has proposed to me. He wants to hold the engagement ceremony soon, pero medyo nagdadalawang isip pa rin ako. Sa totoo lang, ang ideal man ko ay isang katulad ni Mr. Liam. Nag-alinlangan si Alice sa puntong ito, at idinagdag, ngunit mas ligtas ang pakiramdam kapag kasama si Mr. Gill. Alright, Alice, I wish you happiness, tugon ni Vera sa sinabi ni Alice at piniling huwag nang ituloy ang paksa. Pumasok si Emily at sinabing, Ms. Silva, tumawag si Ms. Jennings mula sa Dawn Group. Gaganapin ang concert ni Ivy ngayong gabi sa Infinity Tower Square sa Southvale. Magpapadala siya ng mga VIP ticket sa ilang sandali. Nabanggit din ni Ms. Jennings na gusto ni Mr. Ortega na ipaalam ko sa iyo na, bilang isa sa mga sponsor para sa konsyerto na ito, kailangan ninyo ni Shirley na pumunta sa entablado para sa isang larawan kasama si Ivy at ang iba pa pagkatapos ng huling pagtatanghal. Nagulat si Vera sa pagiging maalalahanin ni Marshall. Nagawa pa niyang makakuha ng sponsorship sa Dawn Group para sa concert ni Ivy. VIP tickets at sponsorship para sa concert ni Ivy. Bulalas ni Alice. Mukhang may influence talaga si Mr. Riger at Mr. Liam. Vera, nabalitaan ko na sa pagkakataong ito, ang konsyerto ni Ivy ay nag-iimbito lamang sa mga pinapahalagahan na mga numero mula sa Harmonfield at mga pamilyang may higit sa 1 bilyong asset. May VIP ticket ka talaga sa concert ni Ivy.
I'm so jealous. Vera, pwede mo ba akong isama? Saglit na nag-alinlangan si Vera bago sumagot, oo naman. Tawagan ko lang si Amber at hilingin sa kanya na ayusin ang isa pang VIP ticket. Mukhang namangha si Alice. Ganon ba talaga ka-simple? Nabalitaan ko na halos imposibleng makuha ang VIP tickets para sa concert ni Ivy, kahit gaano ka pa kay Amon. Basta si Marshall ang nagtatanong, makakakuha siya ng maraming ticket hanggat gusto niya, natatawang sabi ni Vera. Pwede pa niyang ipa-concert si Ivy para lang sa kanya. Marshall, hindi na naman siya. Can we please stop talking about him? Bulalas ni Alice na halatang naiinis. Ivy is a huge star, a top-tier actress. There's no way she'd even give Marshall a second glance. He's nothing compared to someone like her. Umiling si Vera. Alice, ganyan ba talaga ang tingin mo kay Marshall? Naisip mo na ba na maaaring mag-concert si Ivy sa Harmon Field para sa Dawn Group para lang mapabilib si Marshall? Naniniwala ka ba talaga na mabook ng Dawn Group si Ivy nang walang impluensya ni Marshall? Siguro hindi mo nakikita, pero ang Marshall na ibinasura mo bilang walang kwenta ay talagang nakikitang kayamanan ng mga babaeng tulad nina Shirley, Ivy, at maging sina Daphne at Freya. Kabanata 188 Gusto kong makasama si Marshall. Umiling si Alice at tumawa. Vera, Tara, you really play your part well. Walang kwenta sa akin ang ginagawa niyo ni Marshall. Kahit paano siya magpakita sa iba, ang isang lalaking tulad ni Marshall ay hinding-hindi magkakaroon ng lugar sa buhay ko. Saglit na natahimik si Vera, nakatingin kay Alice ng masama. Alice, sigurado ka bang hindi ka magsisisi sa sinabi mo? Paft. Napangisi si Alice. Syempre I'm sure. Kahit gaano pa siya kahangahangang magpakita, peke lahat. Tumawa ng mahina si Vera. Hindi mo ba nakikita na simula nang dumating si Marshall sa Harmon Field, ang dynamics ng mga upper class na pamilya dito ay nagbago ng malaki. Halos humagalpak ng tawa si Alice. Dumating si Marshall at kayang baguhin ang buong upper class society ng Harmon Field. Vera, kailangan mo talagang pumunta sa ospital. Hindi siya pinansin, naglakad si Vera sa malaking bintana at tumingin sa malayo, bumubulong sa sarili. Sa tingin mo ba ay may lakas ng loob at kakayahan ang mga Dons na kontrolin ang multi-bilyong dolyar na proyekto ng Southvale Plots? Sa palagay mo ba sa kompetisyon para sa Eastvale Ecological, nang ang Don Group ay piniga ni Riger at ng mga Hamilton, ang Dons ay maaari pa ring magkaroon ng ganap na kalamangan sa ilalim ng gayong mga pangyayari? Ano ang sitwasyon sa Harmon Field ngayon? Ang mga Dons ay hindi lamang nanguna sa pangkalahatang direksyon ng Eastvale Business District ngunit matagumpay din nilang isinama ang malaking halaga ng kapital mula sa Harmon Field sa estratehikong balangkas ng Dons, Eastvale Business District. Ito ay nangangahulugan na ang mga Dons ay maaaring magpakilos ng daan-daang bilyong kapital para lamang sa pagpapaunlad ng Eastvale Ecological. Anong ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na mayroong isang malakas na puwersa na sumusuporta sa mga Dons. Hindi mo ba nakita ang hindi kapani-paniwalang pagbabagong natamo ng Don Group sa Southvale Plots? Tawa pa rin ng tawa si Alice. At ano ang kinalaman niyan sa Mr. Ortega na binanggit mo? Lahat ng sinasabi mo ay talagang nagpapatunay ng isang bagay, old Mr. Don is the true power in Harmon Field. Saglit na nag-alinlangan si Vera at mahinang bumantong hininga. Alice, honestly, I shouldn't be having this conversation with you. In a way, it feels like a loss on my part. Pero, ikaw ang matalik kong kaibigan. Ang dahilan kung bakit ko sinasabi ito sa iyo ay dahil gusto kong tulungan ka. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo ngayon. Sa puntong ito, huminto si Vera. Maaaring hindi kayo maging manliligaw ni Marshall, ngunit hindi bababa sa maaari kayong maging mabuting magkaibigan. Kung maaari, lahat ng iyong mga pangarap ay maaaring magkatotoo sa lalong madaling panahon. Ang mga bagay na pareho nating pinaghirapan ay makakamit sa isang pitik lang ng kanyang kamay, tulad ng nahanap ko ang sarili ko ngayon. Ngumisi si Alice, pinutol siya. Vera, sabi mo best friend kita, pero parang sinusubukan mo akong itulak sa malalim na hukay. Marshall is nothing but a nobody with no connections.
He came to Harmonfield, initially hoping to align himself with the Millers, but after I called off the engagement, he somehow managed Shirley and the Dons to trusting him. Kahit na maganda siya sa mga Dons, empleyado pa rin siya. At gayunpaman, dinadala niya ang kanyang sarili na parang siya ay isang uri ng malaking pagbaril. Ito ay parehong katawa-tawa at malungkot. Vera, kung si Marshall talaga ang big shot na sinasabi mo, bakit ayaw mo siyang sundan sa halip na itulak siya sa akin? Natigilan si Vera. Si Alice, syempre gusto kong makasama si Marshall, pero mapapansin niya rin kaya ako. Kung pupunta siya sa akin na may kontrata sa kasal, susundan ko siya ng walang pag-aalinlangan. Wala akong pakialam sa status niya. Alam ko na si Marshall ay isa sa mga pinakatapat at mahabaging lalaki sa mundo. Kahit na siya ay tila walang malasakit sa lahat at sa lahat ng bagay sa ibabaw, kung tapat ka sa kanya, gagantihan ka niya ng 1,000 beses. Ang mga gantimpala na ibibigay niya sa iyo ay lampas sa iyong pinakamaligaw na pangarap. Tingnan mo na lang ang mga Dons ngayon, Abyssal Dominion, at kahit ako. Not to mention the rights of Harmonfield and Daphne from Violet Crest, who have all benefited from him. Humagalpak ng tawa si Alice. Vera, napagtanto ko na ang galing mo pala sa pagnenegosyo. Napakagaling mong magkwento. Napangiti ng mahina si Vera at nagpatuloy, Alice, walang dahilan para lokohin kita. Ang tanging dahilan kung bakit ako gumugugol ng maraming oras sa pagbabahagi nito sa iyo ay dahil sa aking pinakawalang magawa at nakakabagot na mga sandali, nandyan ka sa akin. It's out of gratitude for those times that I want to show you the real Marshall. Nasa iyo kung pipiliin mong maniwala sa akin. After saying this, kahit anong mangyari sa amin ni Marshall in the future, I won't feel that to you. Umiling si Alice. Vera, I swear to you, kung interesado ka kay Marshall, ituloy mo siya. Wala akong tutol. Hindi ako magsisisi. Tsaka wala na kaming ugnayan niya. Feel free to enjoy your time with him. Hindi ako magdaramdam na kasama mo ang isang talunan, haha. Tumawa si Vera, nakaramdam ng ginhawa. Alice, nakakagaan ng loob ko ang marinig mong sabihin iyan. Kung hindi, nasa puso ko na ang buhol na ito. Ngumiti si Alice at sinabing, Vera, mayroon akong isang kahilingan, mangyaring huwag mag-uulat ng anuman tungkol kay Marshall sa harap ko mula ngayon. Sa ngayon, may isang biro na nangyayari sa paligid ng Harmonfield, na kinukutya siya bilang ang natalo na itinapon sa amin na mga Miller. It really bothers me. Nahihiya ako na ma-associate sa isang tulad ni Marshall. Pinigil ni Vera ang mga salitang muntik na niyang sabihin. Okay, Alice, pangako. Maghintay ka lang dito saglit. Malapit na dumating ang VIP tickets para sa concert ni Ivy. May kailangan muna akong asikasuhin. Sige at bahala ka sa kailangan mong gawin, sabi ni Alice na tumatango. Pinagmasdan niya ang umaatres na figure ni Vera at palihim na nanunuya. Magagalit ba ako kapag kasama mo si Marshall? Hindi ako ganoon katanga. Paglabas ni Vera sa sala, pumasok si Emily. Ms. Miller, may available na computer at tea dito. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin. Nasa tabi lang ako. Sure, Emily. May impormasyon ka ba sa Dickers Management Team na kinuha ng grupo mo? Gusto kong tingnan. Huminto sandali si Emily at sumagot, syempre. Wala namang dapat itago. Mahahanap mo ito sa Google. Nag-isip sandali si Alice at nagtanong, sino ang nagpakilala sa management team ng Dickers kay Ms. Silva? Walang pagdadalawang isip, sumagot si Emily, Mr. Ortega. Sino pa ba ang makakapagpasok ng isang taong kasing kakaiba ni Ana? Sa nakalipas na dekada, 12-dosenang mga kumpanyang pinamamahalaan ng Ana's management team ang nakapasok sa Fortune Global 500. Sige, Ms. Miller, kung gusto mong matuto patungkol sa Ana's management team, hanapin mo na lang online. May iba pa akong dapat asikasuhin, kaya hindi kita sasamahan. Habang pinagmamasdan ni Alice si Emily na lumalayo, nakaramdam siya ng pagkalito. Na-set up na ba talaga ni Vera ang lahat? Is all this effort just meant to show me that her rise to this position was thanks to Marshall? Nakakatamad.
Sa isip ni Alice, natatawa sa sarili. Umupo siya sa computer at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa Dickers and Annes Management Team. Nang makita niya ang impormasyong nahanap niya sa internet, natigilan siya nang makitang magkatugma sila ng mga tao sa opisina ni Vera. Maaaring ang mga taong iyon ay tunay na bahagi ng koponan ng pamamahala ni Anna mula sa Dickers. Sino ang maaaring tumulong sa mga Silva na makakuha ng napakagandang management team? Baka si Marshall. Imposible yun. Ang pinakamalamang na tao ay si Liam. Noon pa man ay may nararamdaman si Eric para kay Vera. Makatuwiran na gagawin ni Liam ang kaunting pabor para sa kanyang pinsan upang mapabilib si Vera. Sa mga pag-iisip na iyon, sumili sa labi ni Alice ang isang ngiting pang-aalipusta. Ha, Vera, gusto mo mas masahol pa ako sa iyo, natigil sa talunang Marshall na iyon. Hindi ako maloloko sa mga laro mo. Saktong 10:00, dumating ang isang secretary na pinadala ni Amber na may dalang 2 VIP ticket sa concert ni Ivy. Hawak ni Alice ang mga VIP ticket na may marka ng mga logo ng Dawn Group at ng Silva Group, nanginginig ang kanyang mga kamay sa pananabik. Gayunpaman, kasabay ng kanyang kilig, may matinding selos. Ano ang dahilan kung bakit naging karapat-dapat si Vera na tumayo sa tabi ni Shirley bilang sponsor para sa konsyerto ni Ivy? Dahil sa matinding kaibahan na ito, hindi siya mapalagay. Nang walang kahit isang salita kay Vera, umalis si Alice sa grupo ng Silva. Nang nasa labas na siya ng gusali, sinadya niyang huminto sa isang high-end na butik para ibahin ang anyo niya. Napuno ang concert ni Ivy ng mga bilyonaryo mula sa Harmon-Field at mga maimpluwensyang pinuno mula sa iba't ibang sektor. Habang si Alice ay nasa sabik na dumalo sa konsyerto, ang kanyang pangunahing layunin ay ang mag-network at bumuo ng mga mahahalagang koneksyon, na naghahanda para sa kanyang paparating na papel sa Miller Group. Pagkatapos ng isang produktibong hapon, nadama niya ang isang pakiramdam ng tagumpay. Siya at si Vera ay nagmaneho papunta sa konsyerto sa Infinity Tower sa Southvale District. Habang nasa daan ay tumawag si Zachary. Alice, pumayag na ang parents ko sa engagement natin. Let's go wedding dress shopping next week and pick a date for the engagement ceremony. What do you think? Nag-isip sandali si Alice. Zachary, sa susunod na linggo ang recovery banquet ni Old Mr. Wright. Hindi nararapat na gawin natin ang engagement ceremony natin before or on the same day. How about we schedule our engagement ceremony for the day after Old Mr. Wright's banquet? Sa kabilang linya, masayang pumayag si Zachary. Pagkababa, ngumiti si Alice at sinabing, Vera, I'm about to get engaged to Mr. Gill. Aren't you going to congratulate me? Tila medyo nagulat si Vera, huminto saglit bago sumagot ng nakangiti, Alice, syempre gusto kitang batiin. Ikakasal ka na, and I'm genuinely happy for you. Napapikit si Alice kay Vera at tinukso, Vera, hindi ka ba masaya dahil hindi ako nagpapakasal kay Marshall gaya ng inaasahan mo at pinili mong pakasalan si Mr. Gill? Tumawa ng mahina si Vera. Why would I? Alice, basta masaya ka, I'm truly supportive of you. Hindi ba napagkasunduan natin na huwag nang pag-usapan si Marshall? Magsisimula na ang concert. Tara na sa loob. Ang plaza sa labas ng Infinity Tower ay napuno ng iba't ibang luxury cars. Nakasabit ang malalaking poster ng konsyerto sa panlabas na dingding ng pansamantalang venue. Nakalagay sa malaking poster ang iba't ibang glamorous na promotional photos ni Ivy. Matapang na ipinakita ng mga ad na pangpromosyon ng konsyerto ang mga sponsor, ang Dawn Group at ang Silva Group. Nang makita ang mga sponsorship ad na ito, biglang hindi komportable si Alice. Maingat niyang sinulyapan si Vera sa tabi niya, nakaramdam ng inis. Isang babae na dati ay walang patutunguhan ngayon ang nakatayo sa harapan ng tanawin ng negosyo ng Harmon-Field. Ito ang nagparamdam sa kanya na nawawala at hindi patas. Namumuo ang galit at hinanakit sa loob niya. Nagtrabaho ako ng walang pagod at napakaraming nagawa. Bakit hindi ako karapat-dapat sa ganitong uri ng kaluwalhatian? At paanong si Vera, isang babaeng walang pangarap o talento, ay higit na nakamit kaysa sa akin? Diyos, isinumpo kita.
Bulag ka ba? Ito ay lubos na hindi patas. Nang makitang nawala sa pag-iisip si Alice habang nakatitig sa malaking ad, itinuro ni Vera si Ivy sa larawan at sinabing, mukhang mas bata, mas maganda, at mas charismatic si Ivy sa personal kaysa sa ad. Awkward na tumawa si Alice. Hindi ko akalain na pupunta talaga ako sa concert ni Levi ngayon. Vera, kapag final segment na ng concert, pwede ba kitang samahan para magpakuha ng litrato kasama si Ivy bilang sponsor? Gusto ko siyang makita ng malapitan at magpa-autograph. Napabuntong hininga si Vera. Hindi ako makakagawa ng anumang garantiya tungkol dyan. Ang segment para sa mga sponsor na kumuha ng mga larawan sa entablado sa konsyerto ni Ivy ay may kasamang komersyal na promosyon. Kung isasama kita, maaari itong masira ang departamento ng advertising ng Dons. Kung tutuusin, hindi mo kinakatawan ang iyong sarili. Ang ganitong uri ng pagsasaayos ay nangangailangan ng pag-aproba mula sa Dons at Ivy, at malamang na kailangan mong magbayad ng malaking bayarin sa advertising. Kahit handa kang magbayad ng mataas na bayad, baka hindi ka pa rin makakuha ng pagkakataon. Pero, noong una ay gustong sabihin ni Vera kay Alice na magiging madali kung si Marshall ang nag-request. Gayunpaman, nag-alinlangan siya at pinigilan ang kanyang mga salita. Ayaw niyang marinig pa ang mga masasakit na salita ni Alice. Alice and Marshall were not meant to be, kaya hindi napayag si Vera na pilitin ang sarili na magsalita tungkol sa sitwasyon ni Marshall. Naunawaan ni Alice ang hirap ng sitwasyon nang marinig niya ang mga salita ni Vera. I get it. It's fine, Vera. After the concert, let's see if there's a chance to get Ivy's autograph. Tiningnan ni Vera ang sabik na ekspresyon ni Alice at ngumiti. Alice, hindi ka isa sa mga die-hard fan, di ba? Si Ivy ay maaaring isang top-tier na bituin, ngunit siya ay isang tao lamang. Ang pagpapa-autograph niya o ng litrato ay walang magbabago. Sa huli, ikaw pa rin, at siya pa rin. Maliban kung mayroon kang isang uri ng pakikipagtulungan o kapwa-benepisyo sa kanya. Umiling si Alice. Vera, we're really not on the same wavelength here. Anyway, I won't argue with you anymore. Let's get inside. Ang mga VIP ticket ni Vera at Alice ay para sa front row, ang pinakamagandang upuan sa buong venue ng concert. Hindi lamang ang mga upuan ay mahusay para sa panunood, ngunit nag-aalok din sila ng pinakamahusay na mga anggulo para sa mga live na broadcast at pag-record. Gayunpaman, hindi sila nakaposisyon ng direkta sa gitna, bahagyang nasa kanan. Pagpasok nila sa venue ng concert, nakita ni Alice si Liam Hamilton. Mabilis itong lumapit sa kanya, sinabing, Mr. Liam, ikalulugod kong makita ka. Natigilan si Liam. Hindi siya masyadong pamilyar kay Alice at kailangan niyang maalala na siya ang tagapagmana ng mga Miller na nakipag-usap sa kanya tungkol sa proyekto ng Eastvale Business District kasama si Zach Airy. Hindi nagustuhan ni Vera ang binatang ito mula sa Hamiltons at ayaw nang makipag-ugnayan pa sa kanya. Alice, pupunta ako sa harap. Masyadong abala si Alice na tumugon kay Vera, winuwagayway ang kanyang kamay nang hindi lumilingon. Mr. Liam, nakakabilib ang network mo. May kilala ka pang mga taga-Dicker. Nag-alinlangan si Liam, nagulat. Wala talaga siyang kakilala mula sa Dickers. Gusto niyang ipahiwatig na kahit pamilyar siya sa mga world-class elite na ito, malamang na hindi siya kilala ng mga ito. Ngunit tumingin sa paligid sa mga tagapagmana mula sa mga piling pamilya ni Harmonfield, ayaw mawala ng mukha si Liam sa harap nila. With a gentleman's smile, he replied, Nako, noong nag-aaral ako sa ibang bansa, nagkaroon ako ng ilang interaksyon sa panganay na anak ng mga Dicker na si Leonardo. Nagsalo-salo kami ng ilang beses. Oh, Mr. Liam, nakakabilib ang network mo. Bulalas ni Alice, kumikinang ang kanyang mga mata sa paghanga. Kung sasabihin mo, totoo. Ikaw ba ang tumulong na ipakilala ang management team ng Dicker sa Silva Group kamakailan? Natigilan si Liam, medyo nagulat. The Dickers, management team. Oh, right, ako yun ang tumulong sa pagkonekta sa kanila. Wala namang problema. Ang mga mata ni Alice ay kumikinang na may bakas ng kalokohan. Sige, Vera.
Sinabi mo sa akin na si Marshall ang nakipag-ugnayan sa management team ni Ana ang biro. Mr. Liam, naging matulungin ka sa Silva Group kani-kanina lang. Kailan ka namin maimbitahan sa Millers para bisitahin? Natarante si Liam at hindi sigurado sa pinag-uusapan ni Alice. Noon lang, lumapit sa kanya ang ilang pinuno ng mga pamilya ng Harmonfield, na nagsasabing, Mr. Liam, mayroon kaming ilang mga katanungan na gusto naming itanong sa iyo. Kinuha ni Liam ang pagkakataong magdahilan, sumagot si Liam, Ms. Miller, pasensya na, pero may mga bagay akong dapat asikasuhin. Let's catch up another time. Gustong ipagpatuloy ni Alice ang usapan, pero lumalayo na si Liam. Bagamat medyo nadismaya siya, nakakuha siya ng mahalagang impormasyon. Ang elite team na dinala ng Silva Group ay talagang inayos ni Liam. Ang pagkumpirma nito ay agad na nagpasigla kay Alice. Hanggat hindi ito ang ginagawa ni Marshall, mas gamaan ang pakiramdam niya. Si Marshall, isang walang sinumang walang koneksyon, ay hindi kailanman magkakaroon ng gayong impluwensya. Tanging isang tulad ni Liam, na may makapangyarihang background, kahangahangang edukasyon, at pambihirang kakayahan sa networking, ang makakagawa ng isang kahangahangang bagay. Ang isang lalaking tulad ni Marshall, na inabandona ng magkabilang Miller at Alice, ay hindi kailanman makakonekta sa isang world-class na elite team tulad ng kay Ana. Habang nag-e-enjoy siya sa kanyang masasayang iniisip, tumungo siya sa VIP section. Nang makarating siya sa front row ay nakita niya si Daphne na papasok mula sa labas ng venue. Sabik na batiin siya, tinawag ni Alice, Hello, Ms. West. Gayunpaman, nakatutok si Daphne sa unahan at hindi man lang napansin na kumakaway si Alice sa kanya. Mabilis na lumapit si Daphne kay Marshall, na may paggalang na sinabi, Mr. Ortega, maaga kang nandito. Tumango si Marshall at umupo sa isang upuan sa gitna ng VIP section, kasama sina Daphne at Rita na nakatayo sa malapit. Ang tanawing ito ay nagdulot ng isang alon ng galit kay Alice. How dare that loser Marshall be so irrespectful in front of my idol, Daphne? At nagkaroon siya ng lakas ng loob na umupo sa pinakamahalagang upuan. Hindi ka panipaniwala. Galit na galit, sinugod niya si Marshall at itinuro ito, Marshall, anong karapatan mong maupo dito, bodyguard? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita si Ms. West? Humakbang si Rita, malamig ang tono. Alice, kapag sinisiraan mo ulit si Mr. Ortega, pagsisisihan kita. Mukhang natarante si Alice. Ms. Clayton, I'm just saying it's outrageous for him to sit in the most important seat in the VIP area. That's supposed to be Ms. West's place. How dare you? Wala kang karapatang magsalita sa harap ni Mr. Ortega. Lumabas ka. Galit na galit si Rita, handang sampilan si Alice kung mangangahas na bastyusan muli si Marshall. Napansin ni Vera na kachat lang ni Amber ang kaguluhan kaya dali-dali siyang lumapit. Alice, alis na tayo. Hi, Ms. West, bati ni Vera kina Daphne at Rita bago hinayla si Alice pabalik sa kanilang mga upuan. Alice, anong ginagawa mo? This is inappropriate. Si Alice ay nanatiling nanlilisik sa direksyon ni Marshall, nanunuya. Nakakaloka. Punong-puno siya ng sarili niya. Abat mayabang na tanga ang umupo sa upuang iyon. Ang lugar na iyon ay ang pinakaprestihiyosong VIP section sa konsyerto, na nakalaan para sa mga bisita na personal na pinarangalan ni Ivy ng mga bulaklak. Marshall dares to sit there, and in front of Ms. West no less. Sa tingin ba niya ay big deal siya? Napatingin si Vera kay Marshall at umiling. Bumantong hininga siya sa kaloob-looban, iniisip, baka kapag nakita mo na ang katotohanan, mauunawaan mo kung gaano katawa ang iyong kasalukuyang pag-uugali. Alice, wala na kayong koneksyon, bakit may pakialam ka sa ginagawa niya? Kumunat ang noo ni Alice na halatang inis. Enough. Stop bring up that disgusting man. Ayaw nang makipagtalo pa, sinenyasan siya ni Vera na tumahimik. Ngunit si Alice ay nanatiling nakatutok kay Marshall, lubos na nalilito sa eksenang lumalabas sa kanyang harapan. Nagpatuloy sa pag-upo si Marshall sa gitnang upuan sa VIP section,
habang si Daphne naman ay kalmadong umupo sa tabi niya. Paano kaya ni Daphne, sa kanyang regal demeanor, natiisin ang tahasang kawalan ng respeto ni Marshall? Talagang iniisip ba ng hanggal na ito na maaari siyang umupo doon habang naruroon ang lahat ng maimpluwensyang figure ng Harm on Field? Tiyak, hindi napagtanto ni Marshall, ang uncultured bumpkin, na ang posisyon ay para sa pinakakilalang figure. Habang iniska ni Alice ang VIP area ng concert, napansin niyang nasa pangalawang row si Ryger at ang iba pa. Ang mga upuan nina Alice at Vera ay kabilang sa pinakamaganda sa venue, sa likod lamang ng kina Marshall, Daphne, at Shirley. Pumwesto sila sa tabi ni Daphne. Nagulat si Alice na inayos ni Amber ang gayong prime sitting para kay Vera sa concert. Dahil dito ay nakaramdam siya ng pagkalito at pagkairita. Paano nakuha ni Vera mula sa Silva Group ang isang kilalang lugar sa kaganapan? Sina Liam at Ryger ang naging suporta ni Vera. Ngunit hindi sila makakuha ng mga upuan sa harap na hanay, na walang kahulugan para kay Alice. Habang lumilingga-lingga siya, mas lalo siyang nalilito sa mga seating arrangement sa event na ito. Bakit nakaupo si Vera sa napakagandang lugar? Sumulyap kay Vera, naramdaman ni Alice ang pag-usad ng pagkadismaya sa loob niya. Sa mga kwalifikasyon at katayuan ni Vera, walang karapatang sakupin ang pwestong ito. Ang mga lugar na ito ay dapat na napunta sa Liam at Ryger sa halip. Napalingon siya sa kinauupuan ni Liam at sa wakas ay hindi na napigilan ang pagkadismaya. Vera, napakaraming nagawa ni Mr. Liam para sa iyo. Paano mo siya hahayaan na maupo doon habang pinupuntahan mo ang lugar na ito? I mean, mas makatuwiran na lumipat ka ng pwesto sa kanya. Kabanata 190 Ivy's concert. Natigilan si Vera. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang sasabihin ni Alice. Why should I switch seats with him? Does he even deserve to sit in my place? Napangisi si Alice. Oh, Vera, drop the act. Alam ko ang lahat. Bakit hindi si Mr. Hamilton ay kwalipikadong maupo dito? Walang anuman ang Silva Group sa harap ni Mr. Hamilton, alam mo yun, di ba? At saka, kung hindi dahil kay Mr. Hamilton, sa tingin mo ba ay nanalo ka ng management rights sa Silva Group? Hindi nakaimik si Vera. Alice, nagbibiro ka ba? Anong kinalaman ng mga Hamilton sa akin? Maaaring kumita si Liam, at ako ang magpapatakbo ng Silva Group. Wala akong utang sa kanya. And by the way, the sponsor for Ivy's concert tonight is US The Silvas, not the Hamiltons. Sino siya sa tingin niya, asking me to swap seats? Are you out of your mind? Hindi maintindihan ni Vera kung bakit ganito ang iniisip ni Alice. Isang malamig na tawa ang ibinigay ni Alice. Nagsisinungaling pa rin, ha, Vera? Akala mo hindi ko alam. Kakaakyat ko lang sa executive floor sa iyong 28th floor ngayon, at nakita ko si Eric doon. Kung hindi ka tinutulungan ng mga Hamilton sa likod ng mga eksena, paano pa kaya si Eric na magpapakita sa Silva Group? Umiling si Vera, iniisip sa sarili, isa lang si Eric sa mga alipin ni Marshall. Umasta ka na parang big shot siya. Anong klaseng stupid perspective yan? Pero hindi, umaatres si Alice. Nakausap ko lang si Mr. Hamilton, at sinabi niyang siya ang nagpakilala sa iyo ng Anas Management Team. Wala itong kinalaman kay Marshall. Ilang beses na rin siyang nag-launch kasama si Leonardo, ang panganay na anak ng mga Dicker. Vera, we've been friends for so many years, and yet ni minsan hindi mo sinabi sa akin ang totoo. What's the point of all this secret? Hindi alam ni Vera ang sasabihin. Alice, pwede bang i-drop na lang natin to? Napakakakaiba ng paraan ng pag-iisip mo. Tingnan mo, magsisimula na ang konsyerto. Kung patuloy tayong mag-uusap, may istorbo natin ang iba. Halatang inis si Alice. Vera, lumipat ka ba ng upuan kay Mr. Hamilton o hindi? Kailangan ng mga tao na matutunan ang pasasalamat. Ang mga Hamilton ay nakatulong ng husto sa iyo, at seryoso mong hinahayaan si Mr. Hamilton na maupo sa pangalawang hanay habang kinukuha mo ang spotlight dito. Ang lahat ng kaluwalhatian at atensyon ay nasa iyo,
habang siya ay naiwan sa background tulad ng ilang hindi binanggit na bayani. Hindi mo ba naisip na medyo makasarili? Nawawala na ng pasensya si Vera. Alice, kung naniniwala ka talaga na dahil lang sa binigyan kita ng VIP ticket sa concert ni Ivy, may karapatan kang "Ay boss ako," pagkatapos ay ibalik mo ang ticket. Makakaalis ka na. Galit na galit si Alice. So, Vera, tinatapos mo ba talaga ang pagkakaibigan natin dahil dito? Ayaw na siyang kausapin ni Vera. Ang maling paraan ng pag-iisip na ito ang nagtutulak sa kanya. Nang makitang tumahimik na si Vera, nagpatuloy si Alice, "Pagkatapos ng lahat ng oras na ito, ngayon ko lang napagtanto kung gaano ka talaga makasarili at walang kabuluhan, Vera." Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Vera. "Sige, gayunpaman nakikita mo ako, iyon ang iyong negosyo. Napagtanto ko ngayon na nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali ngayong gabi. Hindi ko dapat kayo dinala sa concert na ito. So please, shut up. Ayaw na kitang makausap." Galit talaga si Vera. Sa sandaling iyon, isang alon ng palakpakan at tagay ang sumabog mula sa bulwagan ng konsyerto. Umakyat na si Ivy sa entablado, napapaligiran ng isang grupo ng mga nakamamanghang mananayaw. Bahagya siyang yumuko, nakangiti at kinikilala ang audience. Pagkatapos, kumuha siya ng napakagandang bouquet ng bulaklak mula sa isa sa mga mananayaw, bumaba ng stage, at nagsimulang magtungo sa VIP section. Naghiyawan ang mga tao sa sobrang tuwa. Dose-dosenang mga bodyguard ang mabilis na bumuo ng isang pader ng tao, na pinipigilan ng mga tagahanga na sumugod. Natigilan si Alice sa kaakit-akit na eksena. Napatitig siya sa mukha ni Ivy na parang diwata at sinabing, "Ivy, ang artista ng Kurg, napakaganda niya. Hindi ako makapaniwala na nakikita ko siyang ganito sa malapitan." Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan niya si Ivy na matikas na lumalapit mula sa gitna ng entablado, nagsimulang lumipad ang isip ni Alice. Naisip niya ang kanyang sarili bilang si Ivy, na nakatayo sa ilalim ng nakasisilaw na spotlight, sa isang entablado na sinasamba ng libo-libo, na nagbabadya sa paghanga at pagsamba ng masa. Siya ay nabighani sa pantasya. Hihihi, hindi mapigil ang humajijek si Alice. Tinulak siya ni Liam. "Ano bang giggling mo? Ibaba mo yan." Biglang napagtanto ni Alice na tumahimik ang buong lugar, at siya lang ang tumatawa na parang tulala. Mabilis niyang tinakpan ang bibig niya. Habang pinagmamasdan si Ivy na papalapit ng papalapit sa VIP section, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Alice. Ibibigay ba talaga ni Ivy sa kanya ang bouquet? Kumpiyansa siya na ang kanyang kasuotan, na maingat niyang pinili noong hapong iyon, ay higit sa lahat ng nasa hanay. Sa sobrang tuwa ay muntik na siyang tumayo. Hinayla siya ni Vera pababa. "Alice, huwag kang tumayo, haharangan mo ang camera sa kanan." Kumunot ang noo ni Alice at bumulong, tiyak na iimbitahan niya ako. Umiling si Vera. "This is part of the pre-show. Ivy is not coming to you. She's bringing the flowers to Marshall." Napangisi si Alice. "Marshall? Marshall sa upuan na yun. Do you really think he's worthy?" Kung pupunta si Ivy sa VIP section at makita siyang nakaupo doon, sigurado akong madidismaya siya. "Shirley's the one who deserves to be the center of attention here." Sumenyas si Vera. "Tingnan mo kung saan nakaupo ngayon si Shirley." Si Alice ay likas na tumingin sa direksyon kung saan nakaupo si Marshall. Sa kaliwa niya ay sina Shirley at Amber, at sa kanan niya ay sina Daphne at Rita. Anong klaseng seating arrangement ito? Ang lalaki ay kumikilos na parang siya ang tunay na VIP, niloloko ang lahat na isipin na siya ay isang espesyal na bagay. Sa susunod na sandali, si Ivy, hawak ang kanyang bouquet, ay lumapit kay Marshall. "Mr. Ortega, salamat. Ang konsyerto na ito ay hindi lang para sa lahat ng nandito sa Harmonfield ngayong gabi, ito ay dahil sa iyo. Nakatulong ka sa akin ng husto sa loob lamang ng 2 maikling araw. There was a time na sobrang palakpakan ang nagpawala sa akin, nakalimutan ko kung sino ako. Ngunit sa patnubay mo, sa wakas ay naunawaan ko na kahit ang kasikatan, isa pa rin ako sa mga ordinaryong tao. Salamat. From now on,
I'll embrace my own simplicity. Inabot ni Ivy kay Marshall ang bouquet at yumuko ng malalim. Natahimik ang buong hall. Napanganga si Alice, gulat na gulat. Bakit magpapasalamat si Ivy kay Marshall? Imposible iyon. May mali. Siguradong nagkakamali si Ivy. Ms. Dickinson, nagkamali ka ba ng nakuha? Naputol ang boses ni Alice sa tahimik na bulwagan sa eksaktong maling sandali, na iginuhit ang mga mata ng lahat sa kanya. Mabilis na lumapit ang isang security guard at sinabing, "Miss, please keep quiet." Ngunit nagpatuloy si Alice. Bakit naman siya bibigyan ni Ms. Dickinson ng bulaklak? Bodyguard lang siya. Natawa ang mga nakakaalam sa totoong katayuan ni Marshall sa sinabi nito. Agad na hinawakan ni Vera ang braso niya. Alice, pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan? Napakunot noo si Alice. Totoo naman di ba? Bakit bibigyan siya ni Ms. Dickinson ng mga bulaklak? Ngumisi si Vera. Are you saying Ivy should have gave the flowers to you instead? Malakas na sinabi ni Alice, kung hindi sa akin, at least kay Mr. Hamilton. Bakit niya ibibigay ang mga iyon kay Marshall? Ito ay dapat na pagkakamali ng kanyang mga tauhan. Nakaramdam ng matinding hiya si Liam sa pagsabog ni Alice. Alam na niya ang backstory ng concert ni Ivy. Alam niya na si Marshall talaga ang presidente ng Eastvale Development Branch ng Dawn Group. Ang pagtatanghal ng bouquet ay malinaw na isang bagay na inayos ng mga organizer ng konsyerto. Marahil ay ayaw ni Shirley ang spotlight, kaya hinayaan niyang si Marshall ang kunin ang role. Ito ay isang perpektong normal na kaayusan. Gayunpaman, ang mga ligaw na komento ni Alice ay kinaladkad siya sa gulo, na iniwan siyang pulang-pula. Walang sinuman sa konsyerto ang nagbigay ng higit na pansin sa pandadaluhong pagsabog ni Alice. Nagsimula ang concert ni Ivy sa gitna ng palakpakan. Ang kanyang kaaya-aya, magandang boses, na ipinaraise sa mga mananayaw na gumagalaw ng matikas sa kanyang paligid, ang nagpabago sa buong venue sa isang nakamamanghang mahiwagang, masigla, at puno ng kulay. Lahat ng tao sa audience ay nabighani, na wala sa mundong nilikha ni Ivy sa kanyang pagganap, isang mundong hindi nila akalain na mararanasan nila sa Harmonfield mula sa isang artistang kasing kalibre ni Ivy. Sa buong palabas, si Ivy ay gumanap ng may matinding pagnanasa, na ibinuhos ang bawat onsa ng talento na naipon niya sa mga nakaraang taon. Gaya ng inaasahan mula sa isang aktres na ka-level niya mula sa Kurg, hinawakan niya ang mga manunood sa kanyang palad, na dinadala ang kanilang enerhiya sa pinakamataas na antas. Kanta pagkatapos ng kanta, kinanta niya ang mga klasiko na gusto ng lahat, at ang mga tao ay lubos na nabighani. Nang malapit nang matapos ang 2 oras na konsyerto, naghanda si Ivy na kantahin ang kanyang huling kanta. Pero bago siya nagsimula, bigla siyang tumalikod at nagsimulang maglakad papunta sa VIP section. Mga kaibigan ng Harmonfield, dahil lang sa 2 espesyal na tao, sina Mr. Ortega at Ms. Silva, nagkaroon ako ng pagkakataong makakonekta sa magandang lungsod na ito. Nabuksan ang aking mga mata nang makilala ko sila sa napakaraming bagay na hindi ko alam tungkol sa mundo. Ang hindi inaasahang pagtatagpo na ito ay nakatulong sa akin ng labis. For the last song of the night, I'd like to invite Mr. Ortega and Ms. Silva to join me on stage para sabay tayong kumanta bilang pagpapahalaga. Natigilan si Vera. Ay, hindi. Hindi ako kumakanta. Sa isang iglap, nanlamig ang buong katawan niya sa nerbiyos, at naramdaman niya ang pawis sa kanyang likod. Huli na para pigilan ang paanyaya ni Ivy. Lumapit si Ivy sa kanya, nakangiti. Ms. Silva, Mr. Ortega, please. Masyadong kinakabahan si Vera para malaman ang gagawin. Bulong niya, hindi ako marunong kumanta. Saglit na nag-alinlangan si Marshall, nagulat sa imbitasyon ni Ivy na sumama sa kanya sa stage kasama si Vera. Ngunit, sa puntong ito, kung hindi siya bumangon, magiging awkward ang mga pangyayari. Tumayo siya, lumapit kay Vera, at sinabing, halika, Ms. Silva. Samahan natin si Ms. Dickinson sa isang kanta. Hinawakan ni Vera ang braso ni Marshall, bumulong ng mapilit, Marshall, grabe, hindi ako marunong kumanta. Kantang pambata lang ang alam ko.
Pero bago pa siya makatapos, inakay na siya ni Marshall sa stage.